Usapin, talakayin, opinyon, ilinawin. Kasama si Rosel Lopez, umaarangka sa Spear Cyber TV. Manloko ka, ila pa, at hindi nabigyan ng hustisya o sundan na sa serbisyo. Okay, magandang hapon mga kaibigan at welcome po muli sa ating programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin. Siyempre, dito pa rin sa nag-iisang Spear Cyber TV, your BFF Online. At mga kaibigan, medyo pasensya na kayo dahil ilang araw po tayong hindi nakapag-broadcast ng live dahil meron po tayong mga inayos na bagay sa labas po ng ating himpilan. At siyempre, yun nga, bukod sa medyo marami tayong inasigasong bagay, ay medyo may kalayuan po itong ating studio doon sa aking lugar. Kaya medyo malayo po. Kaya nga, siyempre, kaya ngayong araw na ito ay muli po ay sa inyo itong programang Utol na live. At maya-maya mga kaibigan, inahantay natin, inaantabayan na natin yung ating magiging guest, yung ating bisita, yung founder ng Riders Advocates of Safety, ano ba yan? Safety of the Philippines. Riders Safety Advocates of the Philippines, RSAP. Yan po ang founder na si Police Colonel Bonifacio Bositas. So, maya-maya, mga kaibigan, ang patabayanan lang natin at siya kasalukuyang bumibiyahe na po dito sa ating papuntang studio at siya po ay nasa may Quezon City na area. At hintay-hintay lang po natin maya-maya, siguradong nandito na si Colonel Bonifacio Bositas. At syempre mga kaibigan, at dyan pag-uusapan natin yung mga safety tips at saka kung anong advokasya ni Colonel Bositas kung bakit niya binuo o bakit niya inilunsad o binuo itong RSAP, kung ano advokasya at para ano to. Ito ba'y malaking tulong para sa mga ating riders? Kaya yung mga ating riders dyan, kahit mga private, public, at tulad ng halimbawa, yung mga Lala Move, Angkas, Grab, makinig po kayo dito sa ating programa, dito sa Utol, dahil po maganda po ang ating mga tatalakayin ngayon pong araw na ito. No? Inaantabayanan lang natin yung ating bisita. No? At siyempre mga kaibigan, doon makakakuha tayo ng mga tips, kung ano ang mga dapat gawin ng isang, sabi nga, alam niyo mga kaibigan, ako yung nag-train doon sa TMG, na ngayon HPG, ng motorcycle course noon. At yun nga, doon ay nalaman natin, hindi pala kung marunong ka magmotor, ay sige na, tira-tira lang. So, meron pong mga safety tips dyan, kaya alam mo, katulad doon pag nagmumotor ka, kapag alam mong ikaw babangga or what, huwag kang bibitaw sa manibela. Kailangan kasama ka, natutumba ng motor, magagasgasan ka, natural yon. Pero, yun nga lang, hindi ka mababalian. So, yun po sinasabi ng mga taga-traffic management group nung panahon ng dating administrasyon, dahil ngayon highway patrol group na. So, mamaya mga kaibigan, marami pa kayong makukuha tips mula kay Colonel Bonifacio hinggil dito sa safety riding ng mga motorsiklo. Kaya medyo mag-antabay kayo at kung meron kayong tanong, pwede kayong mag-PM dito sa aming page, dito sa Spear Cyber TV para masagot ni Colonel Bositas kung ano yung inyong mga itatanong hinggil nga po dito sa mga safety riding ng mga motorcycle riders. Okay, pero mga kaibigan, bago tayo, habang inantabayan na natin yung ating bisita, siyempre, magbati ang portion muna tayo, hindi mawawala yun. Batiin muna natin yung mga taga-Balangkas, yung mga kababayan ni J.D. Castro. Anong pangalan nun? Parang yung, ayun, si Hector, Yung si Hector, ito po hindi adik. Mukha lang adik, pero mabait po yun. Dahil yun mekaniko, cameraman, lahat nasa kanya na. So,
Siyempre, binabati rin natin yung kanyang Commander-in-Chief, yung kanyang Chief of Staff, na ano pangalan nun? Si Dada. Ayan, binabati rin po natin yan. Dada. At ayan, napapanood nyo na si J.D. Castro. Kaya lagi kayo manonood sa programang Public Servant. Ano? Ayun, lagi pala nakatutok sa atin si Dada. So, Dada, mabuhay kayo dyan at sana pagpasyal ko, magpamerienda kayo. Magpamerienda kayo ni Hector. Di ba? Tama ba yun, Joshua? Ako na lang kasi pag nakakaya, pagdadala pa natin si Joshua dito. Okay mga kaibigan, pati muna natin yung ating mga viewer at listener ng Spear Cyber TV, particular nitong programang utol. Lahat na ng programa sa Spear Cyber TV. Siyempre mga taga-Bataan, sa Orani Bataan Public Market, sina Tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago, doon sa Orani Bataan Public Market. At siyempre mga taga-Ilocos, sina Ma'am Jenadine at Roel Ambaro, Michael at Cyril Pebenito, Jefferson Domingo, Ira at si Jenny ng Paraiso ni Aniven sa Lawag City, Ilocos Norte. At siyempre sina Utol Gemma Payawal at asawa niya si Utol Ronald Payawal ng Paywatch Beach Resort sa Lian, Batangas. At abangan mo lang tol, kaming mga taga-Spear, pupunta dyan sa iyong resort. Kami magkakaroon ng brainstorming at get together lahat ng taga-Spear Cyber TV. Abangan mo lang, iseset namin yan. Alam ko naman na inilalaan mo yung vacant ng iyong resort para sa mga taga-Spear. So darating kami dyan. Aabisuhan kita kung kailan kami pupunta para nahandong ka, para ikaw mag-i-sponsor. Okay? At ganyan din yung Marinduque Morios Riders Group. Happy viewing sa inyo, happy listening, particular kay Christopher de los Santos. Ganyan din yung ating viewer, doon sa New York, sa US, si Ma'am Gloria Macalintal Parel. At siyempre si Ma'am Jane Manalastas. Yan, okay po. At siyempre, ganyan din yung ating kaibigan na si J.O.2 Enrico Velasquez, alias Corixman, ng BJMP Riders Group. Ayan, mga riders, medyo mag-monitor na kayo dahil ito'y para sa inyo. Ito yung advokasya na ilalahad sa atin mamaya ni Police Colonel Bonifacio Busitas na siyang founder ng Riders Safety Advocates of the Philippines. Yun pa, nga itatanong ko rin kay Colonel dahil nung na-interview ko siya sa Kampong Crame, dahil talagang ang ano niya, nagtuturo siya sa mga safety riding course, no? So, alamin natin mamaya sa kanya. At siyempre, sila paring Ernest Gado ng Polo Valenzuela at kay Kagawad Ruben Almoite Lichauco. Kilala mo ba ito? Si Lichauco, si Bengbeng. Oo, taga-Pulo to. Kagawad na ron. Ayan. Kilala ka rito ni J.D. Castro, paring Bengbeng. Basta yung sinasabi ko siya, 1602. Tayo na humawak dyan. Pero ang alam nyo, ang ano ni Kagawad, yung mga magre-reklamo daw do sa mga enforcer, mga pedicab trike, tanod, kapag gumawa ng kalokohan, sibak. Yun ang sabi ni Kagawad Bengbeng ni Chauco. At syempre, kung kayo naman ay magkakaroon ng problema sa mga mahal sa buhay, wag naman, knock on wood. Kung namatayan kayo, punta pa rin kay Kagawad Bengbeng. Dahil meron po siyang funeral homes at ang kanya serbisyo, a royal service on a pauper price. Pero kung meron akong serbisyo sa kanya, Joshua, kailangan yung ataol ko may wiper. At kailangan yung ataol ko, yung mismong tumitingin sa akin, hindi ako nakikita. Pero yung tumitingin sa akin, nakikita ko. Ganun pong kaganda. Yon, one-way mirror. So, sila nakikita ko, pero kung di nila nakikita. So, meron na. Tsaka gusto ko, pag hinahatid na ako sa huling hantungan, Joshua, may chopper sa taas, naguhulog ng bulaklak ng orchids, habang inilalakad yung aking labi, papunta sa huling hantungan. At syempre, ganun din, sina Police Colonel Orlando Castil Jr. na San Jose del Monte PNP, at syempre, sina Police Executive Master Sergeant Gary Santos, at siyempre si Magno Prendol ng San Jose del Monte Prosecutor's Office. Yan, mga kaibigan natin yan doon . At siyempre sina Maxi de la Cruz, si Yob, at kapatid niya si Bunso, na si Gemma de la Cruz, na nanonood lagi sa atin, buhat pa sa United Arab Emirates. At siyempre, bago ko makalimutan, happy birthday kay PCOO Secretary
Martin Marpori Andanar. Aba kailangan Joshua pala, bigyan natin ng birthday song si PCO Secretary. Meron ka bang birthday song dito, Joshua? Meron. Kailangan kantahan natin ng happy birthday si Secretary Martin Andanar. Ito po, Secretary, happy birthday. Infobells! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Okay, happy birthday po, Secretary Martin Andanar. At siyempre sa lahat po ng magbe-birthday o nagbe-birthday ngayong araw na ito, ng buwan ng Agosto, sa lahat po. Pero sabi sa akin, buwan daw ng Agosto, mga matatapang daw, baltikin. Ewan. Oo, yun, Secretary, sabi ni J.D. Castro, padala na lang daw kayo rito. Pero busy to, sigurado. Malamang yan, may piging sa kanilang lugar o hindi man, baka kung saan niya man ginaganap yung kanyang birthday celebration ngayon. Ngayon, after program naman, pwede kami pumunta dyan. Kung saan man yung ginagawa, pasabi nyo lang kung saan pupunta ho kami. Okay, sa mga kaibigan, happy birthday ulit, Secretary Martin Andanar. At siyempre, condolence po sa family ni former Secretary Gina Lopez. Sandali na po mga kaibigan. Hello, sir. Okay, so mga kaibigan, at yung ating hinihintay ay nahandito na po, dumating na, actually papasok na po, at papasok na ng ating studio. Medyo nag-aayos-ayos lang ng konti dahil siyempre po, galing pa ko sa biyahe yung ating bisitang si Police Colonel Bonifacio Bositas. Hintayin po natin yan at maya-maya na po, nandito na po yan. Hintayin po natin at para malaman po natin yung mga kanyang advokasya, no? Kaya po, andyan na po, papalik na po. Hintayin po natin mga kaibigan at para i-welcome po natin siya. Ayan na. Oo. Okay, alas 2:24 na po ng hapon mga kaibigan at tuloy-tuloy po tayo at kayo'y nakikinig dito po sa programang Utol, dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF online. So mga kaibigan, at yan po, at hintay-hintay lang po natin, medyo inabangan na po ng ating technical engineer na si Joshua Mendoza, ayan, paket na raw po ang ating bisita. So mga kaibigan, sandali lang po at maya-maya ay siguradong matutuwa po kayo at masasarapan. Ayun, doon po sa aming gagawing talakayan nitong si Police Colonel Bonifacio Bositas. Ayan po. At syempre nga mga kaibigan, tulad na sinasabi natin, ako'y kahit na training po sa Traffic Management Office ng Campo Crame, syempre marami pa rin po tayong mga hindi pa naalalaman pagdating sa pagmumotorsiklo. Pero itong ating bisita ngayon ay talaga naman na marami pong alam. Dahil unang-una po, ay siya talagang riders po ito. Kung makikita niyo po ito ay simpatiko. Lamang lang na isang paligo sa amin ni J.D. Castro, siyempre Colonel to. Pero mabait po ito, si Colonel Bonifacio Bositas.
Okay, yan. Medyo para maganda dating, di ba? So, yan, mga kaibigan. Hintay-hintay lang po natin at andyan na yata. Andyan na ba? Oo, so andyan na si Colonel Bonifacio Busitas at para po maano nyo yung ating bisita ngayon. Ha? Ito po ikaugnay dito nga po sa riding course, no? Sa mga riders. So mga riders, watching na po kayo at syempre, ayan, ito, nanonood na to si Gemma de la Cruz, ayan, at si Ma'am Chris Angel ng UAE, gayon din si Gemma de la Cruz, na magandang hapon, long time no watching, busy to work. Okay lang yun, God bless sa'yo, Gemma, bunso. At basta trabaho lang at kung may problema, chat lang at malay mo may magawa tayo. Pero dito huwag kang mag-alala, okay lang kami rito ng iyong kuya, si Job de la Cruz. Tawa naman ng Diyos ay tuloy-tuloy lang ang buhay, ha? Okay? So, yan mga kaibigan, yung ating mga nakikinig, nanood na si Bunso at sabi niya, busy din daw siya sa trabaho. So, walang problema yung Bunso, basta ingat ka dyan. At kung magkakaproblema, alam mo naman, di tawag ka lang dito. At syempre, mabibigyan ka namin ng kahit paano. Kung nalulungkot ka, pwede ka namin pasahin. Pwede ka namin kantahan. Ha? So, huwag mo lang kalalimutan yung pasalubong. Ha? Okay. Yung ating mga riders group, medyo magparamdam na kayo. At syempre, yung din sina paring Raul Suwangko, yan, mga riders siya, may riders ka rin. So, dito makakapulot kayo ng mga tips kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng isang riders. Ano? So, kailangan nga maging alerto kayo, ika nga. So, andito na, mga kaibigan, yung ating bisita, si Police Colonel Bonifacio Busitas. Ayun, si Sir. Okay, so mga kaibigan, hindi ko na patatagalin, ano? At nandito na yung ating bisita, yung founder chairman ng Riders Safety Advocates of the Philippines. Tama ba, sir? Founder Riders Safety Advocates of the Yon, si Colonel Bonifacio Busitas. Bigyan muna natin ng isang maganda, Joshua. Bigyan natin ng isang maganda si Sir para naman bago natin pakilala. Ayan, ha. Okay, Sir, nasa inyo na mikropono, Sir. At mga kaibigan, si Colonel Bonifacio Busitas. magandang hapon po sa lahat naman nakikinig sa ating mga kababayan. Okay, so mga kaibigan, sir, may ano pa kayo? Siya po yung founder, no, sinasabi namin sa inyo, no, nung Riders Advocates of the Philippines. Kung saan, sir, una nating itatanong, talungin na natin agad si Colonel, hindi natin patatagalin. Sir, bakit nyo binuo itong grupo na ito at meron ba tayo itong advokasya? Ano po ang advokasya natin dito? Ano po kasi yan noong 2006, na-assign ako ng PNP Highway Patrol Group. No? And I think 2008, napansin po natin na ang daming namamatay na motorcycle riders. And bilang isang anak mahirap po, alam ko kung anong perwisyo na idinidulot nito sa pamilya na namamatayan, lalo na kung ang namatay, tatay o nanay. So dahil po doon, nagkakandak po ako ng pre-road safety seminar. Yun po yan. Oo. Kasi ang ano ko lang, ako sa totoo lang sinasabi nyo, nag-ano kayo, before kasi sa TMG, nag-training ako ng motorcycle, basic. Opo. So, ako alam ko, basic pa lang yung naituro nyo sa akin siguro that time. So, marami pa rin akong hindi alam. Sir, dapat ba ang mga riders o nagmumotorsiklo, lahat lalahatin ko na, dapat ba undergo talaga sa pag-training na magmotorsiklo? Actually po, kung titingnan natin, napakadali namang mag-aral ng pagmumotorsiklo. And kung titingnan po rin natin yung ating mga kababayang motorcycle riders, especially itong mga ordinaryong mananakay ng motorsiklo, in 1 month period, kaya naman po nilang matuto. Pag start,
pag-abante, pagtigil, pagliko, kurbada, U-turn. Alam naman po nila yon. So, para sa akin po, hindi naman kinakailangang mag-undergo ng training ang mga motorcycle riders. Para sa akin po, ang importante sa mga ito yung seminar para malaman nila kung ano yung mga dapat nilang iwasan, ano yung dapat nilang gawin, yung mga techniques, strategies, paano sila maging safe. So, kasi sir, ako siguro alam nyo datos. Mula sir nung nagturo kay sir, sa tingin nyo ang datos natin ng nagmumotorsiklo, ilan na ho ba talaga ang nadisgrasya at namatay dyan? Alam nyo po, hindi ko alam kung tama yung sasabihin ko. Ano po, pag tinignan mo po yung datos, hindi ko alam kung mayroong makakapagsabi ng ahensya yung kumpletong datos. Pero dahil ako po ay na-assign sa field assignment, ano po, and nung mag-start po ako sa advocacy na to, nagko-coordinate po ako sa DOH. So, ang kaya ko palang sabihin ay base sa ilang mga datos, kasi kulang-kulang sir no? Base doon sa kulang-kulang na datos pa lamang, libo-libo po ang namamatay na motorcycle riders every year. And more than 60% po sa mga namamatay, mga tatay at mga nanay. Ngayon. So, yun nga ang sinasabi ko, sir. Siguro, yung mga na-aksidente, baka yan yung sinasabi natin na basta lang natutong magmotor, nagpatakbo, humaharurot. Di ba? Eh, kung titingnan mo po, sa pangkabuuan, tama ka, sir. Pero, alalahanin natin, sir, na ikaw ay kung may motorsiklo, dapat bago ka makapagmaneho nito, especially sa public roads, dapat may lisensya ka. Correct. So, pag tiningnan mo, maliit namang porsyento yung mga nagmumotorsiklo na walang lisensya. So, meaning, mas malaki yung porsyento na may lisensya. Ang problema po, sa ating bansa kasi, pwede kang magka-lisensya na hindi ka naman nagdaan sa seminar. Correct. Totoo yun, sir. Naniniwala ko rin. Opo. Kasi, may mga kakilala ko, halimbawa, kayo, sir, pakuha mo nga ako lisensya, binigyan kita pera, naikuha mo ako lisensya. Ay, iba po yan. May tinatawag po doon yung, yung kanto boy na salita na ano, yung talahib. Ayun, talay. Peke po yon. Ayun. Iba naman po yung, by the way, ito po ay hindi ako may sabi. Ang mga nagsasabi, yung marami. Na ikaw ay pag pumunta, may sasalubong sa'yo na pixel. So, in short, ia-assist ka. I-assist ka. May usapan na yon. Magkano, ano pa. Yun nga. So, ngayon, sir, dahil sa ikaw, binuo mo itong RASP, no? RSAP. Sir, ito ba ay ano ang makukuha rito o magiging tulong sa mga riders? Lalahatin ko na, maging yung mga nagdi-deliver ng shakies, ng mga fast food, ano sir ang magiging tulong sa kanila to at ano ang maitutulong din nila rito kung sila'y dadaan dito o magse-seminar? Dalawang pangunahin po yung problema ng riding community na ina-address ng Rider Safety Advocates of the Philippines. So ito yung RSAP. Una, binibigyan po namin ng attention yung issue na kung saan libo-libong Pilipino ang namamatay sa pagmumotorsiklo every year. So yun po yung aming unang ina-address kaya nagkakandak po kami ng pre-road safety seminar. And kasama po sa safety seminar na to, dinidiscuss din po natin kung paano mapoproteksyonan or paano maiwasan ng mga motorcycle riders yung mga tiwaling enforcers. Kasi po, talaga namang may tiwali, hindi natin pwedeng i-deny. Totoo. No po, at kung may nadidinig naman kayo, sir, na pulis na umaabuso, totoong may mga abusado po. Ang masasabi ko lang, yan po ay hindi kinukonsinte ng pamunuan ng PNP. No po, ang patunay niyan, marami nang nakasuhan na mga abusado. No po, may mga natanggal na rin sa serbisyo, may mga nakakulong. So, we cannot deny na talagang may mga abusado. Ano po? So, yun po yung isang binibigyan ng, pangalawang yung binibigyan ng atensyon ng RSAP, ng Rider Safety Advocates of the Philippines. Sa abot po ng ating makakaya, maliban sa pagtuturo kung paano maging ligtas sa pagmumotorsiklo, paano maging ligtas sa ilang mga tiwali na tagapagpatupad ng batas trapiko,
sa abot po ng ating makakaya ay pinagtatanggol po natin yung inaabuso. Ayun. So, sir, katulad yan, yung sinasabi nyo, mamaya siguro may itatanong kami sa inyo, no? Bukod dito, yung pagsiseminar, halimbawa ako, gusto ko mag-seminar doon sa inyo. Saan ako pwedeng pumunta at gaano katagal ang i-spend kong oras para lang yung makapulot ako ng magandang payo buwat sa RSAP? Una po, yung pong every other Sunday po kami nagkakandak ng pre-road safety seminar, pre-road safety and anti-carnapping seminar. Dati po kasi ang dinidiscuss lang namin is about road safety. Pero dahil may mga nananakawan at naagawan po ng motorsiklo, that's why idinagdag po namin yung anti-carnapping seminar. At halimbawa po, hindi mo naman ako kilala, kung kayo po ay gumagamit ng Facebook, ng social media, nagpo-post kami po usually one week before the scheduled seminar. So makikita po ninyo doon at ito naman po ay libre, wala kayong dapat dalahin. Ayun. So ayan mga kaibigan, yung ating mga viewers na riders, at actually sir, meron tayong mga viewers na miyembro ng BJMP Riders Group na nakamonitor sila ngayon dahil nabalitaan nila na mag-guest nga kayo. So, mga riders group ng BJMP. So, ayan, sinasabi ni Kernel na merong libreng seminar sa kanila. Siyempre, kahit sabihin na natin BJMP kayo, may kulang pa rin. Huwag niyo sabing mahusay na kayo, marunong na kayo. So, kung gusto niyo mag-seminar, tignan niyo na lang yung Facebook page ni Colonel Busitas, yung RSAP, at malalaman niyo kung kailan yung mga seminar. Every other week ba, sir? Every other Sunday po. Ayun, every other Sunday. So, kaso misa, sir, may nabasa ko, layo, parang Pampanga pa yata. Actually po, wala po kaming pinipiling lugar. And isingit ko lamang po, no? Maswerte naman po tayo sapagkat wala po akong naging commander sa PNP na kumokontra o nagiging kontrabida sa advocacy ko. Meaning, inaaprubahan po nila yung request ko. Let's say, for example, malayo yung seminar, Tugigaraw, Bicol. Wala pa naman po akong experience na may commander ako na kumontra. Palagay ko, sir, kasi doon sa nakikita ko, doon sa advokasya nyo, kahit nung na-interview ko sa Krami dati, nung nag-graduation yung mga PNPA, nandun si General Bato pa, yun ang isa sa pinag-usapan natin yung sa motorcycle. Kaso pahapyaw lang. So ngayon, ito buong-buo natin mapag-uusapan. So ang forma pala, sir, wala silang babayaran. Pero for example, ang tao sa taga Metro Manila, Riders Group, ano yun, magre-request sila sa'yo, makikipag-coordinate kung magpapakandak na seminar, sir? Ganito po yun, sir. Let's say, hindi po namin tinitingnan yung grupo Regardless kung member ka ng group or hindi, okay po sa amin. Halimbawa po, katulad po nung isinagawa naming seminar sa Guagua, Pampanga or even sa Tugigaraw. Sir, nakita ko rin yung... Opo. Pagka po ikaw ay nag-message sa akin na interested ka for the seminar, ikaw na po yung magiging coordinator namin. Okay. So, hindi po namin inaalam kung sino ka, member ka ba ng grupo. Wala po kami tinitingnan doon. So, simple lang naman po ang magiging requirements ko sa iyo kung interested ka for the seminar. Magko-coordinate ka lang po sa barangay captain, no? Para sa availability ng covered court. Of course, minimum of at least 3 tables and 500 chairs. And syempre, mayroon po tayong electrical facility, may power line. Ano po? Pag okay na po yon, mayroong initial coordination with the barangay captain at sinabi nyo na, Colonel, okay na po. Magpapadala po kami ng letter sa'yo na naka-address sa barangay captain para ma-ensure namin talagang approved. Approve talaga. Mahirap kasi, sir, kung walang approval. Let's say, pumunta kami, kunwari lang, Tugigaraw City. Kung wala pong black and white approval, baka pagdating namin doon, hindi pala available ang venue. Ang layo. And at the same time, magagalit po sa amin yung mga riders. So, sinisigurado lamang po namin na approve ng barangay captain yung availability ng covered court. Pag approve na po yon, kasama na po doon sa letter request namin yung schedule, yung target date. After nyan, ikaw po na requesting party, wala ka nang iintindihin, kami po mag-i-invite. Wala kang obligasyon na babayaran sa amin
Hindi mo kailangang maghanda ng pagkain sa amin. Hindi mo kailangang maghanda ng accommodation. Simpleng-simple lang po. Coordinator ka lang. Yun lang po. Wala kang dapat alalahanin na magagastusan ka even single centavo. Ayun. Okay, so mga kaibigan, ayan, narinig nyo, no? Particular, lalo na yung mga nasa grupong Angkas, Lala Move, yes, ba, sir? Tsaka yung mga Grab, kung halimbawa kung gusto nyo, sinabi ni Kernel, mag-request lang kayo, talagang yung request nyo kailangan aprobado ng kung sino man, barangay captain, kung doon nyo idadaos. So kailangan ay may approve talaga ng barangay chairman na talagang approve yung gagawing seminar ng grupo ng RSAP po. No, siguro ko mamaya mga kaibigan, sa pagbabalik namin ni Kernel, ay may itatanong pa tayo, no? Hinggil din sa mga ibang riders kung bakit nangyayari yung halimbawa may na-aksidente, samantalang kumuha naman ng lisensya, di ba? So, mamaya pagbabalik namin, magpapakilala na po aming impilan. Hello, hinihintay natin yung Natsuma at Malo. Ang iibig mo was just a fairy tale. Spear Cyber TV. Dog sa Philippines, hello. she's young. Oh, my Every Saturday, 10 p.m. to 12 midnight with Tita Lumidi and Maya. You know how one smell, taste, or touch, or sound, or sight can and that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moment with us. Ano siya? Hindi siya, sir. Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. The Luminous Hydra Shield Mask helps For purify better, and reveal a more radiant and youthful healthier, complexion against the effects of exposure and to beautiful light. environmental aggressors. The Luminescently Luminous. Mask. What you want to do is twist off the top. You want to squirt out a very small amount. Flip the lid over and reseal it. So you can use this file 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first.
wrong with the dent? What do you see? What are you thinking? Usapin, talakayin. Opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Okay mga kaibigan, nagbabalik po kami ulit ni Colonel Bositas dito pa rin sa programang Utol sa Spear Cyber TV, your BFF Online. At yun nga mga kaibigan, medyo pinag-uusapan namin yung tungkol sa mga riders. Ngayon itatanong natin ni Colonel Bositas yung about sa mga riders na mga kumukuha ng lisensya sa Land Transportation Office. Yung iba bigla na lang nagkakaroon at nakakapagmaneho na. Hindi ko alam kasi ako nagkakaroon ako ng lisensya pero hindi ako dumaan sa tinetraining ako ng LTO kung marunong akong magmotor talaga. So yun, itatanong natin kay Colonel Bositas. Sir, balikan po natin yung about sa mga riders na kumukuha ng lisensya sa LTO na, halimbawa, riders. Ako ito kasi ang alam ko hindi dumadaan sa sir, sa tinetraining sila ng LTO, basta bibigyan na lang ng lisensya. Ano masasabi niyo, sir? Actually po, ang alam po natin, at yan naman ay totoo, hindi po nagkakandak ng seminar ang LTO sa mga kumukuha ng lisensya. So, ano yun, sir? Basta exam, babayad. May proseso naman sila, sir. Ang problema kasi po dyan, napakaliit ng porsyento sa ating mga Pilipino yung may kakayahang dumaan sa driving school. Totoo yun, sir. Bigyan lang kita, sir, ng simpleng halimbawa. Halimbawa po ay yung, by the way, wala naman tayong pwedeng insultuhin sa ating mga kababayan. Dahil ako naman po ay may mga kapatid na hindi rin nakapag-aral. Halimbawa po ay may nakakuha ng lisensya. Mababa lang ang napag-aralan. Habang binabaybay niya yung kahabaan ng C5, sabi niya, matraffic, babalik na lang siya. Nakakita siya ng maliit na slot. May nakalagay, no U-turn. Hindi naman niya naintindihan yon. Mag-U-turn siya, ikamamatay niya yan. Ayun. So, ibig sabihin po, napakahalaga po ng education. Ayun. So, kasi dyan, sir, di ba, ituturo sa'yo yung yung senyas na no U-turn na gano'n. Ano ibig sabihin nun, di ba? Hindi po, yung signage. Oh, signage, yun. Hindi naman po nakakakita itong mga ito. Ayun. So, hindi rin alam po ng hindi alam ng maraming riders na kung mabilis ang takbo mo at may nag-cut sa'yo, hindi ito kaya ng preno. So, dahil talaga pong ako po ay naniniwala na kaya maraming namamatay na Pilipino, especially itong mga motorcycle riders, hindi naman po lahat dumaan ito sa seminar. Yun. Totoo yun, sir. Unless yung ibang can afford riders na dumaan sa Honda o sa iba pang training school, okay po yun. Second, hindi naman natin minamaliit yung mababa ang pinag-aralan. Halimbawa po, ikaw ay nasa college level. Kahit papaano, hindi ka man nag-seminar, may nakita ka sa gawing unahan na no left turn. Alam mo, no left turn.
So, ang problema po dito, yung ordinaryong mananakay ng motorsiklo na hindi naman talaga nakaabot ng mataas sa pag-aaral. Yun po ang napakalaking problema dito. And hindi po, kasi po naniniwala kami sa RSAP na ito hindi birong usapan to eh. Kasi sir, for your information, ibalik ko lang sa'yo. Ang pinag-uusapan nating namamatay sa pagmumotorsiklo, thousands eh. Totoo yun, sir. And above 60% po ng namamatay, tatay, nanay. So, simpleng sabihin po natin, maraming bata ang nauulila. At alam na alam ko po, sa ordinaryong pamilya, pag namatay ang tatay o nanay, masakit sabihin, parang pati yung buhay at kinabukasan ng mga anak, namatay na rin. Pero katulad yan sa situation na sabi mo, katulad ng isang araw sa may Malabon, kasi taga-Runo ako eh. Doon sa may bandang MH del Pilar, malapit sa Valenzuela na yung boundary. Meron nung dalawang motor, nagkasalpukan, head to head. So, overtake yung pareho. Ganun ang nangyari. So, isa yon sir. Ngayon, sir, ang iaano ko lang, katulad yan sinasabi nyo about sa lisensya. For example, ako hindi nakapag-aral, let's say elementary. May motor ako, nagkapera ko, maganda trabaho ko eh. So, ano ba sir ang dapat dyan? Kumuha na siya ng lisensya o dapat mag-undergo talaga siya sa mga seminars about sa motorcycle? Kasi, kung yung mismong tao, sir, hindi natin maaano sa kanya na mag-seminar siya, so sino dapat ang mag-porso sa kanya o dapat ba maging mandatory yun? Actually po, kung ako po ang tatanungin, dapat maging mandatory ito sa parte ng LTO. Ayun. Na lahat po ng nagkalisensya at lahat ng kukuha ng lisensya ay dumaan sa pre-road safety seminar to be conducted by LTO. Ayun. Dapat po sana. Ayun. Kayong mga taga-LTO, ako nagpupunta sa inyo. May kukuha ng lisensya, oo, pinahahawak nyo ng motor, pero doon lang sa compound, paiikutin nyo lang ng isa, okay na, pasado ka na. So, hindi ho dapat pala yun. So, ang dapat ay dumaan sa seminar yung mismong kukuha ng lisensya ng magmumotor at para malaman niya yung mga safety tips. So, dapat yan, dadaan doon. Kasi, sir, ngayon, ang balita ko, yung mga riders na yan, dadaan ho sa mga seminar. Pero, ang magkakandak, hindi ko alam kung yung sa angkas, tas merong representative ng LTO, Flying Squad. So, hindi ko pa alam. Parang pinaplansya pa lang pero nagkaroon na ho sila ng seminar last Sunday yata o last Sunday na ginawa dyan sa compound ng LTO. Sir, kung hindi ako nagkakamali, nadinig ko na rin yan. Pero yung kausap ko na isa sa involved yan sa sinasabi na yan, so far, ang target po nila sa main LTO lang. Ang pinag-uusapan po natin problema nationwide eh. Kasi po, sa ating bansa, basta may kalsada, may namamatay na rider po eh. Totoo yun, sir. So, ibalik ko lang sir, yung nabanggit mo kanina, anong pwede nating isuggest. Ang pinaka-the best siguro po na una nating may suggest, kung merong, halimbawa sir, ikaw ay taga Valenzuela, at mayroong riders club doon, isang napakaganda po na maire-recommend ako sa iyo, mag-join ka doon sa club. Kasi po, meron silang mga gathering, may tinatawag na eyeball, meet and greet, kung ano-anong activities. Habang kasama ka po nila, may matututunan ka na doon eh. Doon about sa paglarayan. Doon sa club. Kasi po, pag may nakita silang mali sa ginagawa mo sa pagmumotorsiklo, sisitahin ka ng kasama mo eh. So, malaking bagay na po yon. So, yun nga, sir, sa inyo ba, kung kayo tatanungin ko, for example, ako kukuha ko lisensya, dapat ba na bago ako bigyan ng lisensya, may pakita akong certificate or katunayan na ako'y talagang marunong magmotor, dumaan ako sa mga training? Para sa inyo lang, sir, ako kasi, kung ako tatanungin, mas gusto ko yun, sir, na isang requirements yun bago ako magkalisensya, na meron akong ganun. Sir, hindi po ako pabor dun eh. Okay. Kasi po, alam nyo, hindi naman natin sinasabing lahat, pero alam naman natin, rampant ang korupsyon sa atin. Oo, totoo yun. Baka sir, bibili ka lang naman ng certificate. Sa bagay. So wala, nadipit din yung purpose. So, mas komportable po ako kung ang magkakandak nito ay LTO. Kasi siyempre, agency po yan. May mga
may mga siga o yung mga heads na nakatutok sa taas. Although, syempre, Pilipino tayo eh. Hindi pa rin maiwasan dyan yung korupsyon. Ano po, alam naman natin yan. Pero yung po, sir, hindi ako pabor na merong, let's say, ikaw ay isang training institution, tapos i-accredit ka ng LTO, bago ka bigyan ng mag-process ng lisensya, may certification galing sa'yo. Ano po yan karagdagang pabigat sa mga maliliit nating kababayan na motorcycle riders. Kaya hindi po ako pabor doon. Para sa akin po, the best talaga nito, ang mag-conduct po ay ang LTO. So, ang forma, sir, kung LTO, for example, kukuha ko lisensya, motorsiklo, di ba? So, kinakailangan tanongin ng taga-LTO na ano sasakyan mo. Ganun ho ba? Ano po? Siyempre po, kung ang application mo ay Code 1 para sa motorsiklo, dapat yung seminar mo magpipit doon sa ina-applyan mo. So magdaan ka muna sa seminar, then saka ka pa lang mag-i-exam. Hindi yung mag-exam ka. Kasi ako, sir, nakikita ko sa LTO, pumunta ako. Kuha ka lisensya, best student muna. Pagka kukunin mo, non-pro, professional. Sige, non-pro. Ano restriction natin nalagay rito? 1 or 2, ano ba dala mo? Sir, meron akong ganito. Ilalagay nila ng 1 and 2 yun. Yun po yung application mo. So, exam ko po, base doon sa design nila na applicable para doon sa restriction code na ina-applyan mo. Kasi ang forma nga, sir, kapag sinabi nung kukuha ng lisensya na meron akong motor, meron akong 4 wheels, so ang ilalagay nila restriction code, 1 and 2. Ay, ang tanong, hindi naman nila nakita, hindi naman nila tinry, pinag-drive. Walang ganon. Ako, sir, totoo yun na sinasabi ko, kahit naririnig ng mga taga-LTO. Kahit si sina Sir Benjo, totoo yun, sir. Basta ikukuha ng lisensya pag-examine after 1 and 2 na. Pero hindi siya dumaan doon sa kung saan man sakay na LTO, kahit tayuman, etc. Hindi siya dumaan, sir, sa motor, pinaikot siya. Na marunong siya magpaandar or what. Meron hindi rin tinignan siya ng 4-wheel na marunong. Wala. Basta, sir, okay, nag-exam ka, at lisensya mo, ayan na, 1 and 2. Ganon saan ang nangyayari. So, yung ibig ko sabihin nga, sir, tama yun sa inyo. Sabi nyo, mas pabor kayo kung LTO magkakandak. Ang problema nga ho, ganon ang nangyayari ngayon sa mga LTO. Basta pag kumuha ng lisensya, ano ba ilalagay mo? Restriction. Ano ba sasakyan mo? Sir, 1, 2, 3 ako. Pero kahit wala siyang automatic na sasakyan, palalagay niya yung 1, 2, 3. Pero yung sasakyan niya is hindi naman automatic. So, yun ang ibig ko sabihin, sir. So, paano kaya ang gagawin natin? Tama ka nga doon, pabor ka sa LTO magkakandak. Ang problema, ngayon, sir, ganun ang sistema sa LTO. Pag kumuha ka ng lisensya, non-pro, professional, o professional, anong restriction code? Yun na. After Ano naman yun, sir? Dumadaan muna po sa non-professional bago professional. Ngayon, sir, sasabihin ko rin sa iyo, mga taga-LTO, kahit makinig kayo, ako marami kong kaibigan sa LTO. Kapag ang student mo tumagal ng 3 months, non-pro. Pag lumagpas ka 5 months and above at 1 year, pwedeng diretsong professional. Oo, sir. So, ang ibig ko sabihin, pwede kang diretso ka agad ng professional. So, ang ibig ko sabihin, sir, for example, bago ka pa lang, mukha student, sana, non-pro pa lang. Kasi hindi ka pa naman ganun kaano eh. Pero, ako katulad ko, sir, tagal ko na nagda-drive, 4 wheels or motor. Pero lisensya ko ngayon is non-pro. Kasi yung dati kong lisensya na wala, professional na yon. Ang tagal, naiinip ako, hintayin ko ba siya? Di mag-non-pro na ako para makapag-drive na ako. Kung hihintayin ko pa yung paano ako magda-drive? Kung may emergency. Hindi ko naman, sir, po pwedeng sabihin siya. Halimbawa kayo, natsempohan ko kayo, pinara nyo ako. Pasensya ka na, Colonel, may emergency ako O pwede ba yung yun na nga, delikado, may emergency ka, wala kang lisensya, di dalawa na kayong i-emergency. So, sir, pwede pa kaya natin gawin na katulad nun sa mga taga-LTO? Ako, sinasabi ko na sa inyo, sir, nakita ko, bibigyan ng lisensya, tatanungin yung tao, anong restriction, 1 and 2, bibigyan na, tapos na. Ano ang maganda, sir, na pwede niyong sabihin para masabi rin natin sa mga taga-LTO? Simplihan na lang natin. Napaka-importante po sa road safety yung education and enforcement. And with all due respect, ito pong education at saka enforcement ay parehong hindi nabibigyan ng tamang atensyon. Una, education, maraming nagkakalisensya, wala namang alam. Enforcement,
nabalitaan nga na dapat may helmet, hindi naman nag-helmet, doon po papasok yung enforcement. Makikita naman po natin, anywhere in the Philippines, even helmet law, napakasimple, hindi may patupad ng maayos. Kaya po ako'y naniniwala na talagang yung education and enforcement ang dapat mabigyan ng tamang atensyon para po maisalba natin ang buhay ng marami nating mga kababayan. Ayun. Okay, so mga kaibigan, mamaya magpapakilala na muna tayo ulit at mamaya itatanong natin kay Colonel Busita yung about naman sa riding in tandem. Kasi uso-uso yun ngayon lalo na sa Mandaluyong. Ay nako, katulad mo Joshua, umangkas ka sa akin. Nakisabay ka papuntang Mandaluyong, huhulihin ako ron. Hindi kita kaano-ano baka sabi, mang-hold up tayo. So, ganun doon. Mamaya tatanong natin yan kay Colonel Busita. Magpapakilala lang po kami. What you want to do is twist off the top. Let's squirt out a very small. Flip the lid over, seal it. So you can use this 2 or 3 more times. Is tap a very, very thin layer. Very thin layer of skin. But you want to leave it about 10 or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do this. Okay, I'm going to start a timer. I can't see the... Now, you haven't seen anything yet. You can use Instantly Ageless before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative maintenance and all the good stuff first. What do you see? What are you thinking? You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why you say, we don't remember days. We remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things you can ever have. Come and celebrate your moments with us. Okay, so mga kaibigan, nagbabalik po ulit kami ni Colonel Busita dito pa rin sa programang Utol. Yung Utol, sir, tama rin siya bro, Utol. Yung Utol, ibig sabihin sir, acronym, usapin, talakayin, opinion, lilinawin. So ayan mga kaibigan, nililinaw po nga natin, pwede ba lumabas muna kayo ron? Doon muna kayo sa labas, nag-uusap kami rito, doon muna kayo. At nililinaw nga namin ni Colonel Busita yung tungkol dito sa mga riders, sa mga nagmumotorsiklo. Ngayon, ang itatanong natin kay Colonel Busita, kasi usong-uso ngayon ang mga nakamotorsiklo. So itatanong natin, paano yung riding in tandem? Katulad nito, Colonel, sa Mandaluyong. For example, nakita kita, sir, magkakilala tayo. Colonel, paangkas nga, saan ka ba sa Mandaluyong? Ngayon, paparahin tayo ng mga enforcer, huhulihin tayo dahil di tayo magkamag-anak. Paano yun, sir? Actually po, itong riding in tandem ordinance sa Mandaluyong City ay unconstitutional po ito. Sapagkat ang mga motorcycle riders po, even taga Mandaluyong City or Dayo ka man, ay wala pong kalayaan Kaya nga, sir. Biruin mo, sir, kunwari magkapatid tayo. Kapatid, ha?
Sa mata po ng Mandaluyong City, suspected criminal tayo. Yun nga, sir. Yun nga, hirap. Kaya dahil suspected criminal po tayo, pinagbabawalan tayo. Yun nga. At kung tayo po ay lalabag sa kanilang ipinagbabawal na ordinansa, titikitan po tayo. Kung hindi po natin tutubusin ito ng 2,000 pesos, magkakaroon po tayo ng kaso. At kung hindi natin ito haharapin, magkakaroon po tayo ng warrant of arrest. Pero, sir, before, kasi nasa TV5 ako no, nung inaano yung batas na yan, ang alam ko, nagprotesta na yung iba't ibang mga grupo, tsaka yung ibang riders, nag-motorcade pa sila. Parang walang nangyari, sir. Ang alam ko po, nagsampa ng kaso itong ilang grupo na to Hindi ko lang masigurado kung sino. Pero parang kung hindi po definitely walang nangyari kasi kaya nga natuloy Ano po? Yun nga, sir. So, ano ang maganda ron? Kasi katulad ko, ako sa totoo lang, sir, halimbawa lang, dumaan ako sa kanila, may angkas ako, halimbawa kamag-anak ko. Makipag-away ako sa kanila. Kung kailangan makipagbarilan ako sa kanila, makikipagbarilan ako. Bakit? Kamag-anak ko nga to, huhulihin nyo ako. Pero sir, alam mo, in fairness dun sa ating mga kapatid na pulis, hindi ka pwedeng makipag-away kasi sila sumusunod lang na dapat nilang ipatupad ang ordinansa. Kung makikipag-away ka sir sa pulis, nakikipag-away ka sa maling tao. Opo. Kasi ipinasa yung ordinansa, pinatutupad lang nila. So, hindi po natin kaaway ang kapulisan sa Mandaluyong City. Ayun. So, Ang kaaway po natin yung sistema, yung ordinansa. Kasi po, alam mo, sir, nalulungkot ako Minsan may tumawag sa akin tatay. No? Doon, sir. Yung anak nila na estudyante, naligaw sa loob ng Mandaluyong City. Napakalaking pera noon, 2,000 sir, sa estudyante. Totoo yun, sir. Malupit sila, sir, in other words. Talagang malupit. Pagdating sa... So, sa makatuwid, sir, ang mga gago dito sa Mandaluyong, yung nagpasa ng ordinansa pala. Alam nyo po, sana mali ako. Pero mukhang walang dugong mahirap itong mga pumabor dito Kasi kung ikaw ay dugong mahirap, mararamdaman mo kung gaano kahirap ang mga mahuhuli. Ang masakit pa nito, sir, ikaw na, let's say, galing ka sir ng Bulacan, alam mo na may ordinansa sa Mandaluyong City, at gusto mo namang iwasan, may problema ka doon, sir. Hindi naman iba ang kulay ng kalsada ng Mandaluyong City. Kaya nga, sir. So, maliligaw ka rin. Pwedeng pumasok ka doon. Imagine, sir, kunwari, magkapatid tayo, hindi mo iisipin na bawal pero bawal tayo sa Mandaluyong City. So, sir, ano ang sa palagay nyo na dapat gawin? Halimbawa ako, riders nga, merong sumabay sa akin, let's say, kapitbahay ko, na kinakailangan makauwi rin, nakita ko, sinabay ko na. Siyempre, naawa ko, sir. Dumaan ngayon sa Mandaluyong. Let's say, sir, alisin natin na pulis din ako, kaya media ako. Sabihin ko sa enforcer, sir, halimbawa ako, sir, sinabay ko lang kasi naaawa Wala, ako. sir. Walang valid reason. Kunwari, sir, ako, uncle kita. Estudyante ako. May lisensya ako, pero uncle kita. Nagmagandang loob ka sa akin, binili mo ko ng motorsiklo para makatipid ako pagpasok sa eskwela. Ikaw naman, uncle ko. Sabi mo, pamangkin, iangkas mo ko, hatid mo ko sa EDSA. Hindi ka pwede sumakay sa akin. Puhulihin ka ng Mandaluyong City. Wala, stick. So, mga kaibigan, at tayo mga riders natin, ayan, ang linaw ho na sinabi ni Colonel Busita na kung dadaan kayo ng Mandaluyong, iwasan nyo na may back ride. Pero isa lang masasabi ko, mga gago, ang mga namumuno sa Mandaluyong, yung kagaguhan yung ipinasang ordinansa, kagaguhan. May tama si Colonel, hindi makatarungan, pero sa akin kagaguhan yung ginagawa nyo. Ayoko lang murahin kayo, pero sa totoo lang, nakakagigilo yung ginawa nyo. Actually, hindi ko malaman kung saan nyo napulot yung ganyang katangahan na pagka magkaangkas, bawal, dapat hulihin, suspected na riding in tandem. Saan kayo nakapulot ng gano'n? Mga tinamaan kayo ng linti kayo dyan. Ano bang, yan bang ginawa nyo dyan ng mga mambabatas, mga kunsyal? Tingin nyo, tama ba yung ginawa nyo ipinasa na kapag magkaangkas, bawal na, riding in tandem, suspect na yan? Mga tanga kayo. Lang sinasabi ko, minsan may mga mambabatas, bobo na, tanga pa. Tulad sa Mandaluyong, mga bobo mambabatas, mga katangahan ang ginawa. Ang pinagtataka ko naman, nag-file ng kaso, bakit walang nangyari?
bakit hindi ibinasura yung ordinansa na yon nitong atin namang mga korte? Doon ako nagtataka. So, katulad niya, sir, sabi niyo, walang magagawa, di ba? Wala na, yun na yun eh. Hindi po yan, may tamang panahon. Ako po ay naniniwala na, sabi nga, there is no permanent in this world except change. I still believe po na may awa ang Panginoon, maayos din po natin yan sa tamang pamamaraan. And, sir, ito lang masasabi ko, no? God is good eh. Kasi 1,000 plus, I think 1,600 plus ang cities and municipalities sa buong bansa. Nag-iisa lang ang Mandaluyong City. Kaya hindi dapat tayo malungkot. Sa bagay. Yun nga, iisa lang ang Mandaluyong City sa dami ng mga city, munisipalidad. Iisa lang ang Mandaluyong City na puro tanga at bobo ang mga mambabatas na gumawa ng ordinansa na hindi ho makatarungan. Kaya, Mayor Abalos, alam ko si Mayora Abalos, asawa na ni Mayor ang umupo, pakipag-aralan nyo mabuti ulit yung ordinansa yung pinasa kung makatarungan para sa mga, hindi lang sa residente ng Mandaluyong, kundi sa lahat ng mga motorista. Isipin nyo kung makatarungan. Bakit inaano nyo kagad, pinipresyong nyo na pagka magkakas riding in tandem na? Di ba? Hindi naman nagkakaroon dyan ng katulad ng mga riding in tandem. Wala naman dyan sa lugar yung nangyayaring ganun eh. Kadalasan nga sa mga depressed area. Tataka ko bakit nagpasakay dyan ng ganyang ordinansa. Ang pag-isipan nyo po. So, yun po mga kaibigan, ano? Talaga namang, ewan ko, ako, tungkol pa rin dito sa ating mga riders, sir. May tatanong naman din ako sa inyo tungkol sa mga riders natin, ano? Katulad po nung, halimbawa, yung mga nagdi-deliver naman, ano? Halimbawa, yung mga Grab, yung mga Angkas, yung Lalamove. Kasi po, yan din, tinanggap din ng mga kumpanya nila, kailangan may lisensya ka lang, may ORCR ka, sa yung motor. Pero, hindi na nila tinatanong kung ikaw ba marunong talaga magmotor, ikaw ba talagang dumaan sa ano. Ano, sir, masasabi nyo naman dyan sa mga kumpanya, alam mo, delivery ng McDo. Ano masasabi nyo dyan sa kanila, sir? Basta na lang ba mag-hard? Kasi kung nakikita ko minsan yung ibang nagdi-deliver, kung magharurot ang katwiran, kasi kapag nag-deliver sila, sir, at hindi dumating sa oras, sila magbabayad. Sir, una, sa hiring, sa usapang hiring, ano po, alam ng mga companies na ito yung basic requirement na hindi pwede nilang i-hire kapag hindi professional ang driver's license. Number 1 po yan. Number 2, just like Angkas, hindi po nila dinidispatch yung tao nila without proper training or seminar. Opo. Ngayon, yung sinasabi nyo, sir, na katulad ng ibang mga fast food chain, ano po, medyo okay pa naman dahil wala pang nadidisgrasya. Pero ang alam ko po, itong mga riders nila ay laging naghahabol sa oras. Kasi po, pag lumampas doon sa time limit, reject yung pagkain. Tsaka bukod doon sa reject, ang nangyayari, sir, pag-a-additional, ang order nyo lang is burger and fries. Lumagpas ka sa oras. Bukod sa magdadagdag ka ng item at hindi mo nababayaran yun, ipapatong ho yun doon sa riders. Kaya ako gano'n sila nagmamamadali. Ay ano po yan, bilang public servant at bilang anak mahirap, simple lang ang masasabi ko dyan sa sinasabi mo, sir. Kung hindi nila kaya, huwag silang pumasok sa ganong trabaho. Ayun, kasi hindi po natin pwedeng questionin yung policy ng mga company na to eh. Simplihan natin. Hindi mo kaya, huwag kang pumasok. May iba naman trabaho. Ayun. So, yan, yung mga riders naman, yung mga delivery, tama yung sinabi ni Kernel. Kung sinasabi ng company na kapag hindi mo na ibigay yung delivery ng order sa tamang oras at ikaw ang magbabayad, pag-isipan mo kung kaya mong tanggapin o hindi. Hindi yung haharurot ka, etc. para maihabol mo lang yung order. So, pag-isipan mo. Ngayon, kung hindi mo kaya, back out. Ngayon, kung kaya mo naman, ang tama lang ang pagpapatakbo mo, may di-deliver mo on time, go. So, yun, sir, ang isa sa inaano ko, ang akin ba, sir, ang RSAP, hindi ba po pwede, sir, magkaroon kayo ng mandatory doon sa mga halimbawa, grupo ng angkas? Yung bang sa inyo dumaan ng training kasi may certificate sa inyo, libre, wala namang babayaran. Kasi yung ginagawa nilang seminar doon sa mismong company na mo, angkas,
ite-train lang sila, o kailangan ganito. Kailangan yung customer nyo ganito. Pero about sa safety riding, alam ko, wala silang. Actually, ngayon pa lang magkakaroon at ikakandak sa LTO. So, hindi ko pa alam kung sino magkakandak, kung sino nandun. Actually, sir, as far as I know, magandang management ng angkas. Dumadaan sa, siyempre, concerned sila sa riders nila kasi po, pag may na-disgrasya sa kanilang rider, siyempre, negative ang impact nun sa kanila. So, aside from that, talagang binibigyan po nila ng attention yung safety ng mga riders. So, ang tingnan po natin yung general situation na talagang marami pong riders ang nangangailangan ng at least seminar po. At dito naman, sir, sa ARSAP, wala kaming pinipili. Halimbawa po, ikaw ay isang malaking company, nag-request ka sa amin. Libre naman Ang requirement lang namin, kung ikaw, sir, ay isang company, nag-request ka, hindi yun exclusive. Pwedeng dumalo kahit sino. Okay. So, pero, for example, sir, sa akin lang pananaw, ang ARSAP ba or ang company, hindi ko malam kung sino dapat mag-presume. Halimbawa, kayo ARSAP. Hindi ba po pwede, sir, na padadala nyo ng letter ang mga company tulad ng Grab, ng LTO, ng Angkas, na gawing mandatory yung seminar about sa riding course na dadaan sa inyo. Ngayon, kapag dumana sa inyo yung isang riders at may certificate, tsaka lang nila tanggapin, halimbawa sa Grab o kaya doon sa Lalamove o kaya... Hindi sir, pwede yun Kailangan po, nasa batas yun Ganun. Opo. And at the same time, hindi naman, actually po, for the information of everybody, siguro medyo kilala lang ang ARSAP, pero may iba't ibang riders club na agresibo rin na nagbibigay ng safety riding seminar and training. Hindi lang po ARSAP. Opo, sir. Pero kasi pagka ibang grupo lang kasi dyan, sir. For example, sabi ko nga sa inyo, nag-basic course ako sa TMG nung araw. So, marunong na ako. So, kung magtatayo pala ako ng grupo, sir, at sabihin ko magse-seminar sila doon, pwede rin yun. Ako magkakandak, ganon. Paano po? For example, may grupo ko ng riders. May grupo ko mag-training kayo sa atin, pag mumotor, ganyan, pwedeng ako na yun, sir, ganon. Ako magtuturo sa kanila. Sir, yan kasi, hindi naman kita kino-question, sir, Kailangan, sir, ma-establish mo rin na ikaw ay totoong capable doon sa gusto mong gawin. Sa ituturo ko sa Yes, sir. Kasi po, once nagkanta ka ng seminar, yung mga riders nagkukwentuhan So, pag nakita po nila na mukhang mas magaling sila sa'yo, pag-uusapan ka So, hindi ka rin makakakuha ng mga participants. Ayun. So, yung mga kaibigan, yung sinasabi ni Colonel Busita, na may mga ibang grupo din dyan nagkakandak ng seminar. Pero kung ako tatanungin, mas maganda doon sa talagang authorized authority. Katulad doon ng ARSAP, o kaya naman kung magkakaroon ng LTO, pwede ho doon. Mas maganda ho kasi ngayon, sir, alam mo, pinag-uusapan ng ibang riders, mas maganda na magkaroon sila, mag-training sila doon na. Katulad yan, nabanggit ho yung ARSAP, at ngayon pinag-uusapan pa lang yung LTO, na yun nga pinag-uusapan ng ibang riders, bakit hindi pa raw gawing mandatory na bago kumuha ng lisensya, hanapan ng Non-Transportation Office ang lahat ng kukuha ng lisensya na riders, kung ano man siya, na mayroong certificate. From accredited. Ayun. Ano po hindi ako pabor dyan, sir. Gagawing negosyo yan. Ng taga-LTO. Hindi, not necessarily LTO. Halimbawa po, isang grupo, accredited. Tapos requirement ng LTO ay yung certificate ng accredited group. Pilipino, pasensya po ha. Hindi naman, ibig sabihin, Pilipino ako pero nagsasabi lang ako ng totoo. Gagawing negosyo yan, sir. Baka mamaya sabihin, 1,000 per bawat isang certificate. Kahit wala kang seminar, kahit wala kang training, 1,000 pesos. So, bali wala. Wala rin po. Magiging dekorasyon lang yung ng sistema. Kung sakali, sir, halimbawa lang kita. Ang LTO, kung ano pa man dyan, ibang grupo, ay lumapit, halimbawa, sir, sa ARSAP. Halimbawa lang, sabihin ng LTO, maggawa sa inyo ng letter, in-address sa inyo, na
inaano namin kayo na authorized lang ang RSAP na magkaroon ng certificate ang mga kukuha ng riders dito sa amin ng lisensya, pero kung kailangan ay dumaan, mag-undergo sa training sa inyo at yung inyong certificate ang aming pagbabasihan para bigyan sila ng lisensya. Parang napakarami nun, sir. Para Kung sinabi nyo, sir, ito naman ay kwentuhang barkada lang. Sabi nyo, kung isa lang ang kaya mong bigay na assurance, sir. Hindi namin i-issue ng certificate yung hindi talaga dumaan. Yun. So, yun nga, sir, ang ibig ko sabihin. So, kung sa inyo, bukod sa libre na, may certificate sila, yun nga lang, magkakaroon kayo ng kuha ng LTO. Natural, siyempre, alam nga naman paggawa ng certificate ang RSAP. Siyempre, kung magkakaroon ng ayuda sa kanila, ng parang, kaiwan ko, kung kayo mag-uusap about sa MOA, kung sakali lang magkakaroon sila, kasi parang narinig ko. Actually, sir, kung sakaling loloobin ng pamuno ng LTO, kung sakali lang, sir, hindi naman pag-uusapan dito, sir, ang pera, kasi advocacy po ito sa amin. Kumbaga, ngayon po, nagkakanta kami ng libreng seminar, nagbibigay kami ng libreng certificate, listahan ng multa na pinatutupad ng LTO, anti-carnapping tips, nagbibigay po kami. Libre po lahat yan eh. So, kung sakali naman po, nabanggit nyo lang naman, usapang barkada lang. Wala pong pag-uusapan ditong pera kasi po talagang advocacy yung amin. Kasi parang narinig ko, sir, before sa LTO, na parang gusto nila mag-conduct talaga ng seminar at doon manggagaling ang certificate para sa RSAP. Ang alam ko po yan, yung nadinig ko yung MCPF tsaka Archie. O, kasama sila. Opo. Actually, may isa pong officer ng MCPF, nakausap ako. At may meeting nga daw sa LTO, napatsyempo naman, sir, meron kaming seminar sa Guagua. And after nun, hindi na po ako nakabalita. Ayun. So, yun nga, actually, sir, ako magbabalita sa inyo at kakausapin ko lang din yung taga-LTO. Hindi ko makita yung contact, yung regional director nila na East, si Sir Benjamin Santiago, na nag-usap nga kami na siya nga nagsabi na ako palagay ko dyan mas maganda idaan sa mismong sa Krami daw yung magte-training. Actually, sir, kung napapansin nyo, yung training ng HPG ng Camp Crame, ito po ay intended do sa mga police personnel. Pero tumatanggap na rin po ng mga non-PNP personnel. Ano po? Iba po ang training na to eh. Iba ito. So, ang nakikita ko po talaga, yung basic seminar lang, okay na eh. Para sa mga riders. Kasi po, wag na nating pahirapin. Basic lang. Sa ARSA po, simple. Sasabihin sa'yo, naisip mo ba, pag namatay ka, patay ang pamilya mo. So, isa pong dinidiscuss namin dito, mahalaga ka. Hindi ka dapat mamatay. Hindi ka dapat madisgrasya. Kasi pag nadisgrasya ka, hindi ka na mabubuhay pa. Kawawa ang pamilya mo. At pag nasira ang buhay at kinabukasan ng mga anak mo, at yun naman talaga ang totoo pag namatay ang tatay. Nagiging nasa peligro ang buhay at kinabukasan. Then, ang intention po namin doon is ma-realize mo na dapat may self-discipline ka. Hindi yung kaya ka nag-helmet dahil takot kang mahuli. Dapat alam mo, para safe ka. So, after po nun, yun na yung mga safety driving techniques or skills. Sir, yung kinakandak na seminar ng ARSA, for example, weekend siya, di ba? Gaano katagal, sir, yung seminar na yun? Inaabot ba na isang araw, kalahating araw? Paano? Ano po yun eh? Ang schedule po namin is 1 p.m. to 5. Ang registration po is 12 p.m. to 1 p.m. Then yung seminar po, 1 to 5 p.m. May break time po doon 2 times. Tapos, after that, sir, may certificate na kaagad? Ano sir, dahil wala namang kaming pondo, wala kaming enough personnel, mga volunteers lang. After the seminar po, titingnan namin kung kaya naming maibigay, mai-release yung certificates after 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Depende po sa number ng participants. So, sir, ano yun? Babalikan nila o pupunta sa RSAP sa Krami? Ano sir, kung saan po yung venue, let's say, in-schedule po namin after 3 weeks, kung saan yung venue between 3 to 5 p.m., dapat makuha mo yung certificate mo. And kung hindi mo naman makuha, sir, may mga kagrupo ka naman doon, may kakilala ka, kailangan may pakuha mo. Ayun. Okay, so mga kaibigan, ayan po, malinaw yung kung ako sa inyo, yung mga riders natin na nakikinig ngayon, nanonood,
antayin nyo, abangan nyo yung kuha ni Colonel Busita, yung kung sana seminar at anong oras, doon na ho kayo pumunta ako. Sabi ko sa inyo, mas maganda, meron kayo certificate galing sa authority talaga. Na tulad ko, hindi ko naman pinagmamalaki sa inyo na ako'y nag-training sa TMG noon, nagkaroon ho ako ng certificate ng Traffic Management Group ng Motorcycle Basic Course. So, ngayon, Colonel, ang itatanong ko pa sa inyo about yung, kasi viral ka na eh. Ako, minsan, ako natatawa, minsan. Actually, sa pag napapanood ko, namumura ko yung tao. Yung mismong kausap nyo, minumura ko sa cellphone. Okay lang yan, sir. Hindi naman pakinig eh. Ngayon, tatanong sa iyo, Joshua, pakilala mo na tayo. Tatanong ko kay Colonel, kung bakit kapag siya may hinihintuan niya talaga, kusa niyang hinihintuan, pero sa halip na hindi naman niya actually hinuhuli. Pinagsasabihan niya lang, yung pagsasalita ni Colonel, malumanay, pero ako tingin ko yung sinaskausap niyo sa motorista, nanliliit. Bakit yun? Sir, kasi isa nga nakakita, Colonel kayo. Tapos, basta yung mga salita niyo sa kanya, sir, na malumanay na, may anak ka ba? Ilan na anak mo? Ano trabaho mo? Ikaw, misis, o yung bata. Okay. Basta, sir, mamaya kukwento natin. Joshua, pakilala muna tayo. Shield mask. Purify and reveal a more radiant and youthful complexion against the effects of exposure to environmental aggression. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Know how a certain smell, taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? Somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate moments with Mga maiinit na balita, mga pangyayari sa buong maghapon. Ihahatid Rosel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spears Cyber TV. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rosel Lopez, umaarangkada sa Spears Cyber TV. Ang programang tatalakay sa mga nanunungkulan sa hanay ng ating kapulisan, kasundaluhan at iba pang law enforcement unit, maging ang mga nanunungkulan sa lahat na sangay ng pamahalaan, maging nasyon. Okay mga kaibigan, muli po nagbabalik po kami ng aming bisita.
si Colonel Bonifacio Busita. Siya pong founder ng Riders Safety Advocates of the Philippines, si Colonel Busita. At syempre, teka lang Colonel, pati lang natin itong mga nagwo-watch sa atin, si Arnold Valle Sr. ng Baguio City, Punta, PCP React, congrats Sir Rosel, MPD Santa Ana. Meron pa yung ibang bansa. Bakit daw sa Baguio? Ganon din daw, kahit sa mga nagmumotorsiklo, mas marami pa rin nangyayari doon. Ano po, actually, nationwide po. Nationwide, may mga namamatay po na riders. Actually, kung ibabase po sa datos, araw-araw may mga namamatay. Ayun. So, totoo yan mga kaibigan, dahil kinukwento ko kay Colonel kanina lang doon sa may amin, meron nagkasalubungang head-to-head na motorsiklo, parehas nag-overtake, matutulin. Ngayon, sir, ang itatanong ko nga pala sa inyo, doon sa mga nagmumotorsiklo, bakit, ano pagkakaiba ng mga nagmumotorsiklo ng araw at saka ngayon? Parang, tingin ko lang, ako, para mas marami at ang balasubas kaya nagmumotorsiklo. Actually, sir, speaking of bastos, balasubas, pasaway, may nagsasabi pa kamote riders. Kung malalim mo, sir, titingnan. By the way, in fairness po sa motorcycle riders, marami ring pasensya. Kung may balasubas na riders, may balasubas na ibang motorista. Balansi po. It so happen lang po na mas marami ang bilang ng motorcycle riders. So ito po ang sinasabi nilang pasaway, bastos, kamote. Ako po ay naniniwala na itong mga ito biktima ng sistema. Kasi po, nagtitiwala pa rin ako na tayong mga Pilipino, mabubuting tao. Ngayon, sabi ko, biktima ng sistema. Kung mapapansin nyo, sir, sa lumalabas sa social media, may nagsusuntukan na rider at saka driver ng kotse. Meron, sir. Alam nyo, sir, kung bakit? Halimbawa, sir, driver ka ng kotse. Wala ka rin namang alam halimbawa. Ako naman, driver ng motorsiklo. Nagkasagian tayo. Alam ko, tama ako eh. Alam mo, tama ka rin. Mag-aaway tayo. Kasi parehas naman tayo hindi naturuan eh. Samantalang, kung tayo, sir, ay naturuan, nakita ko, oops, nagkamali ako, boss, pasensya na po. So, meaning, ito ay yung sinasabing bastos, balasubas. Ako po, I strongly believe, biktima ito ng sistema. Sistema na kung saan nagkalisensya, hindi naturuan yung tama na pagmamaneho. So, yun ang sinasabi namin kanina, mga kaibigan, na sabi ko kay Colonel, yung mga kumukuha ko singin si LTO, basta binibigyan na ng LTO ng lisensya, hindi na tinatanong ako, saksi ako, anong restriction code mo, 1, 2. Pero hindi tinrain ng LTO kung marunong magmotor yung taong kumuha ng lisensya. So isa po yan, yung sinasabi ni Colonel Busita. So kaya mga kaibigan, hanggat maaga po, para payo rin doon sa mga nagmumotor ngayon, huwag niyong pangase na marunong kayong magpatakbo na ng motor. So ako kahit marunong na, pero alam ko marami pa rin akong hindi alam. Kaya gusto ko rin ako, kung magkakaroon ng oras, gusto ko dumalo na seminar ni Colonel Busita para magkaroon ulit ako ng certificate galing po sa ARSAP. Kasi yung dati ko certificate po galing ng Krame, medyo luma na, gusto ko ma-refresh yung aking kaalaman sa motor. Dati, ang naituro lang kasi, sir, nakasakay ka sa motor, ibabagsak ka. Kung paano bagsak. Yes, sir. Meron kami dinatawag na MC Crash eh. Tumatakbo ka, ibabagsak mo talaga. Yun. So, doon, yun lang ang mga natutunan ko. Tsaka bukod doon, kailangan pagka nag-mount ka sa motor, always naka-helmet ka. Yun nga sinasabi ko sa inyo, sir, kinukwento ko sa inyo before, ayokong mag-helmet. Ang katwiran ko sa mga enforcer police, may press ko na kung pupunta, magugulo buho ko. Pero sir, nung may kumausap sa aking isang police, pare, hindi kita huhulihin, kaibigan kita, pero isa lang sasabihin ko, nagmumotor ako dati. Kung hindi ako nag-helmet, ang tuling ko, bumangga ako doon sa kasunod ko, sa sinusundan ko, ang karga, mga steel bar. Tinamaan siya sa ulo, helmet basag. Natakot na ako ron, sir. Sir, nabanggit mo ang helmet, no? Isa sa major factor po, kaya maraming namamatay na Pilipino dahil hindi na ipapatupad ng maayos ang helmet law. Ayun. Sabi sir ng DOH, siyam sa bawat 10 na namamatay sa pagmumotorsiklo, siyam walang helmet sa ulo. Ibig sabihin po, kung ipatutupad ito ng maayos, malaki ang bilang na ibabagsak ng bilang ng mga namamatay sa pagmumotorsiklo. Ayun. So sir, ang pinagtataka ko naman, bakit may city, hindi ko na matandang kung saan eh. Doon sa city na yon, pag nagpunta ka, bawal naman ang naka-helmet.
Ay sir, nabanggit mo yan na may city. Oo. Sir, mag-take advantage po ako, nananawagan po ako sa ating mga kababayang motorcycle riders kung mayroon pa rin na city or municipality or even barangay na nagbabawal ng pagsusot ng helmet, please, iparating nyo po sa akin. At ipaparating ko po sa DILG. Naglabas po ng memo ang DILG sa lahat ng local government units. Huwag ninyong ipagbawal ang pagsusuot ng helmet sapagkat ang ginagawa ninyo ay labag sa Republic Act 10054. Ayun. Oo, kasi sir, may nabalitaan ako, ewan ko kung nabalitaan nyo, mayroong isang city na bawal naman doon magsuot ng helmet. Kasi daw, sa riding in tandem, hindi raw makikilala yung naka-helmet. Yun ang katwiran nila. Actually, sir, yung issue ng riding in tandem, ang alam ko po, binago na ng PNP ang term dito, motorcycle riding suspects. Ang nakikita ko po, patungkol sa usapin na yan, marami po ang hindi nakakaunawa ng tamang impormasyon. Impormasyon na kung saan, pag titingnan po ninyo ang datos, napakaliit na bilang ng kriminal sa hanay ng mga motorcycle riders. Meaning, kung ipagbabawal po natin ang pagsusot ng helmet, mas maraming buhay ang masasakripisyo kaysa biktima nitong mga kriminal na sinasabi na gumagamit ng motorsiklo. And may ibang pamamaraan po para i-address itong motorcycle riding suspects. Hindi sa pamamaraan na ipagbabawal ang paggamit ng helmet sapagkat sir, sa iyong kaalaman, may ilang mga kriminal na kung pumatay, walang bonnet, walang helmet. Totoo yan, sir. Yes, sir. Opo. So, mali po yun. Mali po yun. Ayun. So, yan mga kaibigan, yung mga riders, yung mga viewers natin, kung meron kayong alam na lugar o city na pinagbabawal ho ang pagsusot ng helmet, pwede nyo i-report. O kaya, i-ano nyo sa page ng... Text po or i-send sa messenger. O yan. O kaya doon mismo sa page ng RSAP, pwede nila i-post doon, sir. Not necessarily, sir, kasi yung iba masyadong security conscious at tatakot eh. I-text na lang po sa akin kung i-identify kung anong barangay or city or municipality at idudulog po natin yan sa DILG. Ayun. So nakita niyo naman doon sa Joshua, pinlag mo yung ni Colonel, yung RSAP. So ayun, makikita niyo ron, nandoon naman yung contact number, yung RSAP, pwede niyo i-text doon kung saan yung city na bawal ho ang pagsusuot ng helmet. Ako kasi mga kaibigan, diretsahan, noon ayoko mag-helmet. Pero dahil lang po sa safety, sinasabi nga ni Colonel Busita, para yung disgrasya, iwas. Ako sa totoo lang, sir, dating may big bike ako, sumemple lang ako. Kung wala ho kung helmet, malamang, basag na rin ang ano ko. Kasi sir, hindi naintindihan ng iba, ang motorsiklo, masyadong weak eh. Ibig sabihin, delikado talaga. Kunwari, may bato, pwede kang matumba. Tumatakbo ka, may tumawid na aso, pwede matumba. Totoo yun. Tumatakbo ka sir, biglang nasagi ka ng ibang sasakyan or biglang tumigil yung nasa harapan mo. So, definitely tutumba ka. So, kung wala kang helmet sir, pag tiningnan mo yung datos ng DOH, kung wala kang helmet, malaki ang porsyento, mamamatay ka. Yun. So, yan mga kaibigan, so marami po ako, tingin ko mas marami pa akong matututunan dito kay Colonel Busita pag dumalo ko ng seminar niya. Ako pagtsatsagaan ko yan mga kaibigan. Kaya, yung mga taga-BJMP riders, kung gusto nyo kasi kausap ko yung mga taga-BJMP sir sinabi ni Colonel Busita, weekends, meron siyang pa-seminar, so 1 to 5 p.m., saglit lang ho yun. Siguro ka naman, kaya nyo nang bigyan ng orasyon, at ngayon, kung halimbawang gusto nyo, kakausapin natin si Colonel, Corixman tayo mag-usap, dadalo tayo, magpapaseminar si Colonel, dadalo na lang tayo. Lahat ng grupo nyo ng riders ng BJMP, kung sino yung libre, punta na lang tayo ron, magpapasabi lang tayo kay Colonel at kung dadalo tayo doon sa gagawa niyang seminar doon sa kung saan man gagawin. Ngayon sir, ano pa ang iba mong po pwedeng advice sa mga riders ngayon kasi sa totoo lang sir, mas maraming balasubas ng riders lalo na yung mga teenager. Minsan sir, ginawa ko minsan, wala nga ng video. Yung sa'yo, ang tanong ko sir, bakit kapag kami nahihintuan kang mga riders na for example, merong nilabag, hindi tama ang talagang as a riders yung ginagawa nila, bakit sir hinihintuan mo sila,
kinakausap mo lang, pero bakit hindi mo sila hinuhuli? Yan ako, kasi siya rin iba, kahit enforcer lang, pag may nakita ganun, tabi. Hanggang sa nag-aaway pa sila, di ba? Pero kayo, sir, minsan nga, sa totoo lang, kung ako yung nasita nyo nun, hindi nyo man ako hulihin, pero late ang tingin ko sa akin. Kasi nakikita ko, putya ako, kung ako yun, nakakahinga. Di ba? Kaya hindi ko, sir, pinapakita yung mukha ng tao. Oo nga. Kaya kasi, ayaw natin ang tanong ko, bakit gano'n na naging ano nyo na hindi naman kahuli-huli or what, hindi ko alam kung paano. Bakit, sir, binibigyan nyo lang ng payo pero ang tagal ng conversation nyo? Bakit, sir, hindi nyo hinuli at salip? Payo na lang, sir, ang ano nyo. Sir, una, yung panghuhuli po, trabaho ng patrolman, trabaho ng local enforcers. And hindi, kahit ako, sir, manghuli ng manghuli, halimbawa, titikitan ko, kulang yung maghapon. Wasting time. Samantalang, actually, sir, matagal ko nang ginagawa ito, hindi lang nakabidyo. Yan po. So, sinisita ko po, pinapangaralan ko, ipinapaalam ko na anytime, pag hindi siya nagbago, madidisgrasya siya. At kapag siya nadisgrasya, ang kawawa, pamilya. At pag siya nadisgrasya, hindi na niya makakapiling ang kanyang pamilya at kung masisira ang buhay at kinabukasan ng anak niya, masyadong damage sa parte niya. Hindi po. And siguro, sir, hindi mo na itanong, ay Colonel, bakit ina-upload mo pa sa Facebook? Nagpapasikat ka ba? Hindi po ako nagpapasikat. Gusto ko po, para kung mapanood ng ibang mga tatay, ibang mga nanay, baka sakaling magising na maisip nila, pag namatay nga pala sila, patay ang pamilya nila. Sir, doon sa mga nasisita nyo, actually, ang dami na eh. Meron pa sa ibang isang probinsya, Cavite na yata. Meron dito lang sa Metro Manila or what. After that, na makausap nyo sila, na pagpayuhan, yung ba, binabalikan nyo pa ba sila o minomonitor nyo kung ano na-update? Kung ginagawa pa ba nila yung... Ano, sir, kunwari, sir, ikaw ay traffic enforcer. Nakita ko na expired ang motorsiklo na ginagamit mo. Binibigyan kita ng deadline. Usually, 1 day, 2 days. Or, kung sasabihin mo, wala kang pera, sinasabi ko sa'yo, ayaw kong imamaneho mo yung motorsiklo mo. Kasi, napakasama na ikaw ang yabang-yabang mo, ang galing-galing mong sumita. Tapos ikaw naman, violator din. Wala kang karapatan eh. Ngayon, hindi ka kayang sitay ng ordinaryong motorista, ako ang nagbabawal sa'yo. Huwag mong gamitin yan. And yung sabi mo, sir, kung binabalikan ko, yes, sir, binabalikan ko yan. And bago, sir, kami doon sa unang engagement, sir, sinasabi ko sa enforcer, bro, walang pakinabang kung mag-aaway tayo. Ang isa lang ipapakiusap ko sa'yo, huwag mo kong susubukan. Kasi, pag sinubukan mo ko at sinuway mo ko, maniwala ka, mag-aaway tayo. Yung sa batas. Baka hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo. Ayun. So, ang mga sir, katulad na may nakita ko na pulisya tayo, no, enforcer. Sabi nyo kasi, para sisitayin niyo siya ang ginawa niya, parang bumalik. Ayan, tama na. Parang lumagpas siya sa lane. Sa parang tawiran. Yes, sir. Actually, sir, hindi lang naman police, hindi lang enforcers. Talagang lahatan na ito eh. Talagang sa ating bansa, pangkaraniwan na yung lumalabag sa yung very basic, sir, pedestrian lanes. And wag naman sasama ang loob sa akin ng ating mga kababayan. Ang sinisisi ko kasi dito, yung tagapagpatupad eh. Kasi po, kung ikaw, sir, pribadong individual, una, biktima ka eh. Hindi ka naman dumaan sa seminar eh. So, hindi ka na advise na Mr. De La Cruz, pag may pedestrian lane, huwag kang titigil dyan. So, biktima ka eh. So, marami ka na rin iniisip, maaring alam mo, pero dahil marami ka iniisip, wala kang attention sa bagay na ganon. Ngayon, may mga police at may mga traffic enforcers sa area. May obligasyon sila na dapat gampanan. Kaya ang sinisisi ko, ang mga ito, dapat ginagampanan nila yung kanilang trabaho. Kasi sir, imagine, simpleng-simple, hindi natin ipatupad eh. Masyadong nakakahiya, tsaka mali. Pero mo sir, pedestrian lanes, may dumadaan, may mga motorsiklo, may mga kotse, hindi na malaman kung saan sila dadaan. Ang maganda naman sir nito,
alam nyo po, simula nung nagpo-post ako ng mga ganito, nakikita ko po, even sa Metro Manila, anywhere in the Philippines, nakita ko po, at may mga nag-message po sa akin, inamin nila, dati rin sila lumalabag. Pero nung nakita po nila yung video, na-remind sila, ay nga pala. So pag titingnan mo sir ngayon, ang dami nang nagbago po. Nire-respeto na nila yung pedestrian. Totoo yun, sir. At kung bakit ginagawa na nila, kung bakit nahihiya sila kasi baka matsempuhan nyo, nakakahiya, sir. Ako nga sabi ko, kung ako yun nakakahiya, nandiliit ako nun. Tapos tawiran ng tao to, haharangan ko. Ganon. Minsan, sir, nung nagulat ako, nung meron kayong sisitahin pa lang yata, siguro nakilala kayo, parang bumalik siya. O sige Ano na, po? tama. Binusinahan ko po. Alam nyo sir, natutuwa po ako Almost 100%. Talagang effective sir pala yung social media, yung Facebook. Effective, sir. Kasi sir, sa experience ko ngayon, almost 100% ng sinisita ko, hindi pa ako nagpapakilala, nakangiti na, kamot ulo na. Ako, sir, isa lang naman ang papakiusap ko. Huwag niyo akong matsempuhan. Huwag tayo magkasalubong. Pag nagkasalubong tayo, iiwasan ko kayo. Dahil nakakahiya Kilala ka ng tao, kilala kayo, kilala rin ako ng ibang mga kaibigan. Parang nakakahiya ka. Si Colonel Busita pa nakatapat sa iyo. Diyos ko, di ka nahihiya. Yung mga gano'n, sir. So, siyempre, para siyempre, ikaw, huwag ka naman lalabag. Kung ayaw mo na, wala namang problema kung hindi ka lalabag. Di ba? Actually sir, nahahay moral ako sa mga kasama kong pulis. Sa mga officers and non-officers na personnel ng PNP. Kasi po, binabate ako at natutuwa sila. Kasi nga, talagang may mga pulis din kasi na nakakalimot. Pero ngayon po, parang halos wala na ako nakikita ang pulis na But by the way, gusto ko sabihin, alam niyo sir, ang isa sa napakaganda, itong provincial director ng Cavite, si Police Colonel William Segon. May memo po yan sa PNP personnel ng Cavite. Huwag silang magbabiolate ng helmet law. Kasi pag nakita sila, napicturan, papaimbestigahan nyo po at sigurado tatamaan talaga yun. Ayun. So, sir, actually, ako sa totoo sinasabi nyo, kahit ako nakikita ko, sir, maraming pulis. Dati hindi nag-helmet, pero ngayon, mahihiya ka na. Ngayon po, kasi po, lantaran po na sinasabi ko sa social media sa ating mga kapatid na riders. By the way, sir, yung huling report ng LTO, ang registered motorcycle sa bansa is around 15 million. 15 million. 70% po yan ang total number ng motor vehicles. At sa social media po, alam nyo naman, napaka-effective nito. Sinasabi ko po na picture natin yung mga pulis na walang helmet. At ipaparating po natin yan sa kanilang chief of police para mabigyan ng tamang atensyon. Kasi po sir, alam mo, in behalf of the riding community, masama ang loob ng mga ito Kasi sila hinuhuli talagang strictly, counting kilos, huli. Tapos may mga kasamahan tayo, lantaran lumalabag. Masakit po yon sa damdamin ng maliliit nating mga kababayan. Kaya ako po ay nakikiusap na dapat sundin ito. At doon naman sa mga makakakita ng ganitong pasaway, isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ayaw ng ating Chief PNP yan, yung paglabag na yan. Meron po siya diyang mayroon siyang nilabas na statement. So, tulungan po natin ang PNP kung may makita po kayong pasaway na pulis, picturean po ninyo at kung kayo natatakot, ipadala sa akin, ako po ang kikilos para mabigyan ito ng atensyon. Okay. So, mga kaibigan, narinig nyo yung aming pinag-usapan ni Colonel Busita doon sa mga riders na yung dapat yung gawin o hindi dapat. At siyempre, pinaka-importante kung kayo'y desidido at gusto nyo matuto pa, at wala kayong nilalabag sa batas, pwede po kayo mag-seminar. Tignan nyo lang yung Facebook page ng RSAP at doon po makikita nyo kung saan mga may seminar o magtanong kayo kay Colonel Busita kung saan na seminar. At libre po. Nililinaw lang po namin. Baka mamaya pupunta kayo sa seminar, walang alam si Colonel na yung kausap nyo pala, hinihingang kayo at may bayad. Sasabihin may bayad, pero malinaw nililinaw ni Sir na wala hong bayad at meron kayo certificate na manggagaling sa kanyang grupo na RSAP.
Ngayon, sir, last word na lang, ano? Ano ang maipapayo nyo sa ating mga motorcycle riders, maging halimbawa, kumpanya man, pribado man, o kahit kung sino man, sir, ano ang maibibigay nyo na payo para maiwasan yung disgrasya sa karsada, sir? Sir, unang-una, bago po ako magbigay ng message, no, nagpapasalamat po ako sa inyong himpilan at napaunlakan po ninyo na kami, in behalf of Rider Safety Advocates of the Philippines, ay nandito po ako ngayon para may parating sa ating mga kababayan yung ating advokasya. Para po sa ating mga kababayan na motorcycle riders, unang-una po, nabanggit ko na libu-libong riders ang namamatay every year. Hindi po maganda na mapabilang kayo dito. Alam nating lahat, pag namatay, patay. Hindi na mabubuhay pa. Pag namatay po, pag hindi po kayo nag-ingat sa pagmumotorsiklo at na-disgrasya kayo, ang mapiperwisyo po ang anak ninyo. Ang anak po ninyo. At alam ko, mahal ninyo ang inyong anak, mahal ninyo ang pamilya. Simple. Anytime, basta sumakay sa motorsiklo, may helmet sa ulo. Second, ordinary bike po, ordinary motorcycle ang ginagamit ninyo, magaan. Huwag po kayong magpatakbo ng masyadong mabilis dahil ang preno ng motorsiklo ay walang silbi sa biglaang sitwasyon o pagtigil. Ibig sabihin po, kung masyadong mabilis ang takbo mo, pag nagka-problema, magpepreno ka, hindi kaya, hihiga ka. Kaya kung mapapansin po ninyo, pasensya na po kung may nagmemeryenda o kumakain sa oras na ito. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang mga namamatay sa pagmumotorsiklo, sabog ang utak, sabog ang ulo, durog ang katawan. Bakit po? Sagasa ng ibang sasakyan. Paano nangyari ito? Mabilis ang takbo, nagpreno, hindi kaya, humiga sa kalsada, nasasagasa po ng kasalubong o kasunod na sasakyan. Kaya mag-ingat po tayo para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Okay. Okay, so Colonel, maraming salamat sa iyo at pinagbigyan mo ang Spear Cyber TV na mai-guest ka rito at syempre makapulot din yung ating mga viewers yung additional na Spear ng may napulot sa kung paano ang tamang pagmumotorsiklo. Sir, sana hindi lang ito ang huli at sa susunod, kung halimbawa naman sir na meron kang halimbawang mga seminar, pwede namin ding i-cover yon para ma-cover namin, sir. para makita namin kung paano ginagawang pagsiseminar on the spot ng ARSAP. Ay, opo. Yes, Yun sir. naman ay ilalabas din natin dito sa Spear para kung magpasabi ka lang, kung wag lang masyadong malayo, sir, ha? Sir, Igaraw, layo na nun eh. sir, sa September 1, Sunday, 1 p.m. to 5 p.m., meron po kaming seminar sa Tandansora. Yan, pwede, sir. I-update ko po. Sige, sir. Tapos, kung halimbawa naman, sir, paano yung pagtugig araw, ganung out of town? Ano yun, sagot na ng PNP, ganun? Actually, sir, walang ano sa akin ang PNP, personal advocacy po. Yun. So, sarili mong gastos na lang yun. Hindi po, kami po nagtutulong-tulong. Yung grupo nyo. Ayun. Tsaka rin po yung mga riders na dumadalo. Ayun. Kung ganun man, sir, kung alam mo may ganun mang malayo, pwede naman kaming sumama. 2 team lang naman. Kung probinsya, pwede na namin i-cover. Nga lang, siyempre, kung may sasakay kami sa inyo. Ano ba siya, nagra-ride din kayo? Yung pong mga officers and members ng ARSAP, pagka po may seminar sa malayong lugar, mga nakamotorsiklo po kami. Ayun. So, mula dito, Tugigaraw, sir? Yes, sir. Ang Tugigaraw po is around 560 kilometers from Silang Cavite. Layo. So, sir, may stopover, gano'n. Buhay rider, pagpagod, pahinga, paggutom, tigil. Kain, gano'n. Hanggang makarating sa lugar. Yes, sir. Masaya naman, sir. Alam nyo, sir, pag ang buhay riders, sabi nga nung iba, ang mga riders parang loko eh. Tatakbo, wala namang kikitain, gagastos, mapapagod. Alam nyo, sir, yung kaligayahan ng mga kapatid nating riders, hindi mo kayang presyohan. Ayun, sa bagay nga siya nakita ko. Yes, sir, opo. Pero sa makatotohanan na lang, sir, sa Tandasora na lang kami. Ang hirap nun, ang layo eh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, mga kaibigan, muli po at babalik pa sa atin si Colonel Busita.